Hello guys, once again I am Sir Jerlan and today I'm going to show you how to use our new online development tool for PHP programming. And I made this video especially for my subject ICT at ACMCL College 4th year Einstein and Franklin. So sa iba, for others who are watching my video, I hope you still find this video tutorial helpful to you. Okay, so let's get started. Okay, so let's have some introductions muna about our new online development tool for PHP programming, which is si Cloud9. So, the main reason kung bakit dilipat na tayo dito is because dun sa ating previous na development tool or online development tool na si Code Anywhere is that hindi ko makita yung output. Okay, so may nakapag-try na kasi sa iba sa inyo, nakapag-try na sa akin mag-send via email ng codes nila. Nakikita ko naman ng ayos yung codes na sinubmit nyo sa akin via email. The problem is hindi ko maparan or makita yung output agad-agad dun sa sinend nyo sa akin via email. Unlike with Cloud9, is that pag nag-submit kayo sa akin or nag-share sa akin kayo ng codes, is that nakikita ko na yung codes, na-check ko na ng ayos yung codes. At the same time, pwede ko na rin i-run agad para ma-test ko na kagad kung gumagana yung codes. Okay, so mas mabilis na ang magiging development natin ngayon or checking ko na rin at the same time dun sa inyong ginawang codes. Next is that unfortunately si Cloud9 wala lang siyang available pa na application for Android and iPhone or iOS. Di ko pa alam kung bakit, pero sa tingin ko naman magre-respond pa rin naman ng ayos si Cloud9 sa kahit na anong mobile devices, lalo na dun sa mga maliliit. Okay, pero if you really have a problem dun sa mga lalo na dun sa mga maliliit ang mobile devices like iPhone or dun sa mga Androids na mga small form factors, just post your questions or just post it as a question or comment dun sa aking Facebook fan page or dun sa aking WordPress na account para matingnan natin kung anong pwedeng maging solution about dyan. Okay, so for best results, only use Chrome or Google Chrome browser. Kasi sa Firefox, papansin ko, nagkakaroon pa rin ng konting problem or lalo na sa Internet Explorer. Pero on Google Chrome, as of now, wala pa ako nakikitang problem using Cloud9 sa Google Chrome. Okay? Okay, so bago tayo mag-start, gusto ko muna magbigay ng some reminders for best viewing purposes. Sa lahat kasi ng gagamitin kong browser ngayon is izo-zoom ko ng 50% para makita natin ng buo ang ating web development tool. So now, I'm on zoom 50%. So this is the 50% na gagamitin natin or gagamitin ko along the way. So what is the 100%? So ito ang 100%. Kung mapapansin ninyo, masikip sa browser ko, ano. So, kaya kailangan kong i-zoom ng 50% para makita niyo ng buo. So, sa inyo dyan is naka 100% kayo. So, probably kita nyo naman na buo yan dyan ngayon sa inyo. So, maliit kasi ang screen ko kaya ganyan. Kaya kailangan kong i-zoom ng 50%. So, kung mapapansin nyo, naka-zoom ako ng 50%, then maliliit yung sulat na ngayon, syempre. Dito sa mga part na maliliit talaga ang sulat. So, kung hindi nyo ngayon mabasa ng ayos dyan sa inyong mga screen, or malabo talaga sa inyong mga screen ngayon is on your YouTube panel. So say for example, ito yung inyong pinapanooran ngayon. So paki-click lang nung gear icon or settings icon under your video on YouTube. Then click 480p, 360p. At least 360p is enough na. Yan, kung mapapansin nyo, malinaw na siya. Yung mga maliliit na sulat is basang-basa na kahit papano. So kung gusto nyo talaga na mas malinaw is click nyo lang 480p or 720p. The problem, higher the quality is mas mabagal ang buffering. So okay lang naman yun. Pwede kung mahabangin yung pasensya, then pause nyo lang muna yung video para makapag-buff muna siya ng at least half before you play the video. Okay? So, but 360p is enough. Okay na yun. Another reminder, you can pause the video kapag
may some part na mabilis yung response sa akin lalo na sa mga browsers or sa mga kiniklik kong application. Minsan mabilis sa akin yung response, sa inyo mabagal. So you can pause the video para makahabol kayo sa discussion. Okay, so before we start developing our PHP application in Cloud9, so first kailangan muna natin gumawa ng account in Cloud9. So actually there are two ways pero yung first way na lang ituturo ko sa inyo which is the preferred way talaga na gagamitin natin sa pag-create or sa pagsa-sign in ng ating Cloud9 account. Okay, so the preferred way is just by clicking the sign in button and just click GitHub. So now hindi pa muna natin siya i-click since majority or all of you ay wala pang account talaga ng GitHub. So kung GitHub ang requirement natin para makapag-create tayo ng account sa Cloud9, so ano naman ang requirement ni GitHub? So ang requirement lang ni GitHub is just your email address. So it could be your Yahoo, Gmail, MSN, or Rocket Mail. Pwede kahit ano basta may existing kayo. But make sure is naka-login yung email account nyo na yun muna because pag naka-create kayo ng account sa GitHub is may isi-send tayong verification code later sa inyong email account to verify that your email address that you entered on your GitHub account is legit or totoo. Okay. So balik natin, just a recap. So Cloud9 requires your GitHub account to log in or to have an account on Cloud9. So si GitHub, ano ang requirement? Kailangan lang is just your email address. So dun sa mga wala pang email address sa kahit na saang website or dun sa mga meron na or may existing na pero gustong magkaroon ng bagong account, so just watch this video tutorial na i-cover up ko sa pag-create ng Gmail account or Google account. Okay. So, close ko tong browser na to. Then now, mapapansin niyo meron tayong dalawang browsers. On the left side is the Google Chrome browser and on the right side is the Firefox. So, kung mapapansin niyo, bakit kailangan ng dalawang browser? Bakit meron akong dalawang browsers ngayon dito? So, basically, meron tayong grouping sa subject. So, for every group, we have two members. So, let's assume that those two members is wala pang account kahit saan sa email. At wala rin pang GitHub at wala rin pang Cloud9. So, i-cover up natin ngayon yung pinaka-basic o pinaka-simula na pag-create ng account papunta sa taas sa Cloud9. So, ano yun? So, first is si member 1 at si member 2. Let's say this one is the member 1 and on the right side is the member 2. Okay. Ang kanilang group number is group 20. Okay, so gagawa natin sila parehas ng account muna sa email or sa Gmail. So just by typing gmail.com. Okay, so for member number 1 on the left side, so click create an account. On the right side, so click ganun din, create an account. So wait lang natin si member number 2 or si Firefox since medyo mabagal siyang konti mag-load. Okay, so parehas ng meron, loaded na, ayos. So first, createan muna natin ng Gmail account si member number 1 ng group 20. So let's name it Florante. So si member number 1 is named Florante de la Cruz. Kanyang username is Florante de la Cruz 101101. So, para lang masigurado natin wala siyang kaparehas. So, ang password. So,
Madali lang itong ginawang password para sigurado hindi ko malilimutan. Okay. Birthday, January 1, 1989. Gender, male. So, on this part, sa mobile phone number is make sure yung tamang number ninyong ilalagay. So, yung +63, ito na yung 0 ng inyong starting digit ng inyong number. So, 0, tas next number is 999 sa akin, 332-5279. So, yan ang smart number ko. Then, your current email address, pwede nyo nang skip yan. Then, type the text. So, 505706. Location, Philippines. Then, check the I agree to the Google Terms, Service, and Privacy Policy. Then, proceed to next step. Okay, so now, gawa naman natin si member number 2 ng account niya. Ang ating ipapangalan ay Laura de la Cruz. Kanyang username would be Laura de la Cruz 101101. Then password, madaling password na lang para hindi ko malimutan. Birthday. Okay, so parehas sila ng birthday. Siguro magkapatid sila sa birthday. Female, syempre. Now, gamitin ko yung aking globe. So 0906-375-8842. Current email address. Skip na lang yan. Then type the text. Then location, Philippines. Then I agree. Then next is step. Click nyo na remember password para hindi na kayo magpapaulit-ulit ng pag-login. Okay, so kung mapapansin niyo is merong verify your account after nyo mag-create ng account. So ito yung sinasabi ko na dapat tama ang inyong number. Okay, kasi may isasend sa inyo si Google na verification code na talagang kayo yung naggawa mismo ng account. Okay, so text message. Ask how should we send you codes? So syempre as text message. Then, wait for your verification code. Siyempre. So, minsan medyo matagal dumating. Pero pag umabot na yan ng 10 minutes, so click the try again. Okay, so ngayon na-receive ko na yung verification code ko. So, try ko kung ito ay dito sa aking smart. Okay, so ito ay sa aking since dual SIM kasi ito, hindi ko sigurado kung ito ba yun. So, SIM 2. So, sa SIM 2 ko siya pumasok. So, 651-249. So, yan ay sa aking globe. So, try natin. Okay, so mukhang gumana. Yung sa smart ko is wala pa rin. So, minsan sa smart is medyo delay lang ng konti. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating din yan. So, click ko lang yung try again. Then, gagamitin ko na rin dito yung aking globe na lang din. Kasi kung minsan pag sa globe, mas mabilis pumasok yung text ng Google. 0906-375-8842. Continue. Okay, si Laura de la Cruz, okay na. So, later nyo na lang i-manage yung inyong profile picture. Okay, so, bilis talaga pag sa globe. Okay, so, ang verification number ni Florante is 219619. Okay, continue. Then kay Laura, continue to Gmail. Okay, so hintayin lang natin na parehas na okay na sila. Okay, so again, just click no thanks. Later nyo na lang i-manage yung inyong Google Plus profile.
click continue to Gmail. Okay, so reminder lang, pag medyo mabagal din sa inyo ang loading ng mga websites, so pwede nyo i-post lang yung video muna para makahabol kayo. Okay, so after na makapag-create na kayo ng account, so may welcome message sa inyong Gmail account. So just click close na lang. So ano lang naman yan simple tutorial kung paano gamitin yung inyong Gmail account. So madali lang naman gamitin, work around yung kanilang interface. So close na rin lang. Okay, so congratulations for both Florante and Laura. Meron na silang parehas na Gmail account. So assuming kayo, pag gumawa kayo ng account, so kayo na yan, yung member 1, member 2, ng kung ano mang group number kayo. Okay. So now, meron na silang account parehas sa Gmail or para sa kanilang email. Now, pwede na tayo mag-proceed sa paggagawa naman ng account sa GitHub. So, for Florante and kay Laura, syempre kailangan nilang gumawa ng tigisang GitHub account. So, don't forget na wag nyo munang tanggalin, i-close yung tab ng Gmail. Kasi kung minsan pag na-close nyo yan, minsan nagsa-sign out na rin yan. So, kakailanganin natin yan ngayon sa GitHub. Okay, so gawa tayo ng username para kay Florante. So, username is Florante de la Cruz. So, parehas na rin lang sa ating Gmail account na ginamit. Anong email address? So, it's delacruz@gmail.com. Password. Pwede kayong gumawa ng bago or para hindi nyo malimutan yung same na rin lang na account, password na ginawa nyo dun sa inyong Gmail account. Then click sign up for GitHub. Username. Username ni Laura. So, syempre Laura de la Cruz. So, available pa. Okay, so available. Then, ano ang email? At gmail.com. Password. Okay, then click sign up. So, click remember na rin lang para hindi na paulit-ulit mag-sign in sa inyong browser. Kung sa inyong browser yan o sa inyong computer yung ginagalawan nyo. Then, just click finish sign up. Okay, so thanks for joining. Skip. So, click skip. Okay, so magkaiba ng naging welcome screen sa Chrome at saka sa Firefox. Okay, so kay Laura and for kay Florante de la Cruz. So now, congratulations again for both of them. Meron na sila parehas na GitHub account. So now, anong purpose ngayon ng Gmail? Bakit natin iniwan yan dyan? So ngayon, gagamitin na natin yan para i-verify yung ating email address na ginamit sa ating GitHub account. So paano natin i-verify? So unahin muna natin si Florante de la Cruz. So just by clicking the gear icon or the settings icon, then click emails.
So, since ang ginamit ni Florante is yung kanyang Gmail account para sa kanyang GitHub account, so just click the send verification email. So, before you click that nga pala is check nyo muna yung inyong email kung may sinend na si GitHub. Kasi baka meron na yung magdodoble. So, okay, so wala naman. So, since wala naman, click nyo na lang si send verification email. Okay, so nag-send na raw siya si GitHub sa inyong email. So, refresh lang natin yung Gmail natin ni Florante. Okay, so wait lang ha, huwag maiinip. So, habang naghihintay, tingnan muna natin kay Laura kung may sinend na si GitHub na verification code. So, since mukhang wala pa, pasok din tayo sa settings kay Laura. Emails. Then, click the send verification email. Okay, then refresh. So, minsan medyo delay lang talaga. Or maybe, baka nasa promotions or social. So, double check nyo lang, baka nasa ibang tab lang. So, pwede naman nating ulit-ulitin yan. Wala namang problema. Oops. Double check. Oh. So, yun na nga. So, kaya hindi siya gumana is nagkamali pala ako ng lagay ng email address. So, the email address na in-input ko is wala yung 101 something na nilagay ko. So, mag-add muna tayo. Hindi nyo kasi madidelete yung maling email address na nilagay nyo. So, mag-add muna tayo. Add natin yung kay Florante. It's Florante de la Cruz 101101 at gmail.com. Then, add. Then, same din kay Laura. De la Cruz at gmail.com. Okay, so apologize for my mistake. Kalimutan kong lagyan. Oops! Again. Kalimutan na naman. Kalimutan lagyan ng 101101. Then click add. Okay, so now try natin burahin yung una nating nilagay na email. So kung kayo naman dyan is tama naman, alam nyo naman tama yung nilagay ninyo. So hindi na to mangyayari sa inyo. Hindi nyo to kailangan gawin. Okay, so now, tingnan natin kung tama na talaga ito. So, pasok tayo sa email ulit ni Florante muna. Okay, so pumasok na yung verification code. Then, click the link to verify na yung email address na ibinigay nyo kay GitHub ay yun talaga. Okay, so confirm email verification. So, click confirm sa inyong GitHub. Okay, so congratulations, nawala na yung unverified dito ngayon. So, ngayon, gawin naman natin kay Laura. Buksan natin yung email ni Laura. Click the verification message. Click the link. Then, click confirm. Okay, so wala na rin yung unverified kay Laura. So, ngayon, ang inyong GitHub account is now completed na. So, yan na yung sabihin is kompletong proseso ng pag-create ng GitHub account. Okay, so congratulations. Now, pasok naman tayo sa Cloud9. So, ito na yung step na pinaka-importante sa lahat. C9.io. Okay, now, yung Gmail ni Florante, pwede nyo nang i-close and yung Gmail din ni Laura. Basta wag nyo lang i-close or isa-sign out yung GitHub account na ginawa ninyo sa inyo. So, kay Florante, so stick lang dyan, and then kay Laura, ganun din. Now, so sabi ko nga kanina, i-click nyo na lang yung sign in. So, since naka-sign in na yung GitHub account ninyo, is magsa-sign in na lang kayo sa Cloud9 using yung GitHub account ninyo. Then, may lalabas dyan na authorized application. So, bibigyan mo ng permission si Cloud9 na ma-access yung inyong GitHub account. All the credentials. Okay, so just authorize.
Okay, so kay Florante din, i-authorize din natin. Okay, so kung mapapansin nyo, minsan bumabalik pa sa login. Pagka nag-authorize kayo is bumabalik sa parang login ng Cloud9. So refresh nyo lang yan. Refresh, refresh. Oops, still on the login page. So again, click the GitHub. Okay, sa kay Florante and kay Laura, naglo-loading na yung dashboard. So, huwag kayong magpapanik. Pagka clinic nyo yung authorize, tapos walang nangyari, bumalik lang ulit sa inyong login sa Cloud9 or sa C9, click nyo lang ulit yung GitHub na icon. Tapos refresh lang ulit. So, minsan hindi lang agad nagre-response ng ayos. Okay, so now, using Laura's GitHub account na naka-login is nakapag-create na successfully si Laura ng C9 account. So, yan na. So, sa tuwing magsa-sign in kayo ngayon sa C9 is hindi nyo na kailangang mag-literal na mag-sign in. So, sign in nyo lang yung GitHub nyo, then kiklik nyo na lang yung GitHub icon sa inyong C9 website. Okay, so now ang unang bubungad sa inyo is yung inyong dashboard. So, pag nakita nyo na tong dashboard ninyo, you are now successfully created your C9 account. Okay, so mapapansin nyo, medyo maliliit lang yung sulat ha. So, remind ko lang ulit, gaya ng sabi ko kanina, paki-high yung ng konti yung quality, at least 360p. Okay, para mabasa nyo ng konti. So, for the purpose, para sabay natin lagi two members ng group is makikita natin working hand in hand. So, pwede natin i-close si GitHub para hindi masyadong malaki ang marami, para wala masyadong maraming tab. Okay, so i-zoom in ko ng konti para malinaw naman ng konti sa inyo. Yan. Okay, so magke-create tayo ngayon ng ating first web or first PHP application using C9. Okay, so si Florante, meron siyang makikita agad na demo project in the very beginning, or the very first. At ganoon din kay Laura, may demo project. So, pwede nyo gawin na i-click yan. Then, may mapapansin kayo, yan yung title ng inyong project. So, yan yung unang ginagawa ng C9 na project para sa inyo. So, pwede nyo i-click yan, then click the delete button. So, palaparin lang natin konti. Click the delete. So, para tanggalin na natin yung demo na yan. Then, just type the delete to confirm. So, delete, then delete. Okay, so wala na kayo talagang project na nakalagay ngayon dyan. Okay, so now malinis na yung ating workspace. Gagawa na tayo ngayon ng ating pang-demo or pang-testing na workspace. So kayo, pag gumawa kayo, is yan yung isasubmit nyo sa akin. So, since pang-testing purposes lang to, so gagawa na tayo ng isang workspace or isang project. So, as a reminder, sabi ko nga kanina, isang member na lang sa group ang gagawa ng project. Kasi invite na lang nung naggawa ng project yung isa pa niyang ka-member. So, syempre, hindi ka naman mag-i-invite ng hindi mo ka-member. Okay? So, let's say, for example, si Florante is mag-create ng workspace or ng project. So, just click Create New Project. So, zoom in natin para makita nyo. Create New Project. Then, create a new workspace. Or create new workspace pala, sorry. Then, ano ang pangalan ng inyong workspace? So, let's just say, magandang pangalan ng workspace is yung inyong group na lang. Okay, para pag sinubmit nyo sa akin is makikita ko agad kung anong group number ninyo. Kung sino man yung nag-submit sa akin. Let's say, for example, group 20. So, as is lang yan. So, huwag nyo gagalawin. Default naman yan. Open and discoverable, then hosted. Then, click PHP. Then, create. Okay, so kung pag nakapag-create na kayo, mapapansin nyo, nagpo-processing pa siya. So, hintayin nyo lang yan. Pag clinic nyo yan, wala pa kayong makikita dyan, but cancel creation lang. So, huwag nyo gagalawin yan hanggat hindi siya tapos. So, si member number 2,
or si Laura is dyan lang. Hintayin lang niya makapag-create yung kanyang ka-member ng project or ng workspace. Okay, minsan pwede rin yung gawin na pwede rin yung i-refresh para matingnan nyo kung talagang tapos na or talagang nagpo-progress pa rin ba yan. Kasi minsan tapos na yan pero tuloy pa rin lang yung progress niya. Okay, so now, mukhang tapos na siya kasi wala na yung umiikot na gear, yung progress. So pag click nyo yan, mapapansin nyo kung talagang tapos na siya is lalabas yung pangalan ng member, yung gumawa, then slash, forward slash is yung ginawa niyang title sa kanyang workspace or sa kanyang project. So this is group 20. Okay, so mapapansin nyo na ngayon is merong start editing na button. And the workspace administrator, syempre si Florante. Kailan ginawa? Then anong description? Dito sa lower part is merong team members kayong mapapansin. So sa team members is sino yung mga members pa nitong project na to or nitong workspace na to. Okay, so now tatry nating i-add or tatry nating mag-add ng member for this group or for this workspace. So ma-maximize ko muna ng konti or fully maximize ko na tong kay Florante. So dyan muna, set aside muna natin si Laura. Okay? So now, mapapansin ninyo, okay, so malaki na. Mapapansin ninyo, sa inyo dyan siguro is minsan, pag kanina nung refresh natin siya is hindi pa rin siya lumabas or maybe wala pa rin yung inyong project. Oh, minsan talaga normal yan na nangyayari na hindi pa rin talaga lumalabas yung ginawa ninyong project kapag ni-refresh nyo na siya. So sa inyo dyan na ganun ang nangyari is pwede nyo gawin is mag-sign out kayo ulit. So, sign out nyo lang pagka ni-refresh ninyo is wala pa rin. Then, click sign in ulit. Siyempre, sa-sign in nyo pa rin using your GitHub account. Okay, then click GitHub. Okay, so dun sa mga naka-experience na after ni-refresh is hindi lumabas yung ginawa nilang workspace or project. So, sign out lang, then sign in ulit using GitHub. So, dapat, pag nag-sign in na kayo, is lalabas na dapat yung inyong workspace. Pag hindi pa rin talaga lumabas yung ginawa nyong workspace, wala pa rin laman tong my projects ninyo, is sign out lang ulit, then close nyo yung browser, then magbukas ng bagong browser ulit. Then sign in ulit nyo si GitHub kung hindi nag-sign in automatically. Then open nyo si C9 or si Cloud9, then sign in using yung GitHub ninyo. Okay, then dapat gagana na yan. Okay, so now, start na tayo ng editing. So sabi ko, ma-maximize ko nga muna pala to. Then, dyan muna si Laura sa likod. Okay, so, paano natin i-add si Laura na maging member or team members nitong project or workspace na Group 20? So, to add Laura na maging member or maging part ng Group 20 workspace or ng Group 20 project ninyo is click the Start Editing. So, makikita ninyo na pag click nyo yung Start Editing, nagbukas siya ng bagong tab. So, that only means na dito lang tong ano na to. Dito lang tong workspace na to. So, dito kayo nag-e-edit, dito kayo nagwo-work around sa inyong project. Si workspace nandito lang. So, loading your workspace. So, hintayin nyo rin lang yan. Mabilis lang naman yan. Hindi kagaya sa Code Anywhere. Medyo mabagal sa Code Anywhere lumabas yung kanilang IDE. So, si C9 mabilis naman. Okay, so now, welcome. Lumabas na si welcome natin. So, ngayon, pipili kayo ng gusto nyong preset or preset. So, it's full IDE, minimal, or sublime. So, much better na mag full IDE na lang kayo. Okay, so sinelect nyo si full IDE. So, pwede nyo na i-close si welcome. Okay na yan. Then, si readme,
So, some instructions lang naman yan. Close nyo na lang din yan. So, now makikita nyo na meron tayong workspace, navigate, and commands. Okay, so ignore nyo na lang muna yung ibang menus. So, dito na lang muna tayo mag-stick sa ating workspace. Okay, so now, mapapansin nyo meron kayong mga menus dito sa taas. So, there's a file, edit, find, view, go to, run, tools, window, and help. So, ignore nyo lang muna yan. So, ngayon, ang ating target lang muna ngayon is mai-add or maging member si Laura, ng project ng Group 20 na ginawa ni Florante de la Cruz. So, just click share. Share, then invite people. So, invite natin si Laura de la Cruz. So, double check ano ang kanyang hinihingi pag nag-invite ka ng people. It's either C9 username or email. So, pwede na lang yung email para sigurado. Laura de la Cruz 101101 at gmail.com. So, yan ang email ni Laura de la Cruz. So, invite. So, before you press invite, make sure naka-RW, meaning read-write. Bibigyan nyo ng permission yung ka-member ninyo na ma-access yung ginawa nyong project na kung saan pwede siyang mag-read, pwede rin siya mag-write sa project. Same as with you. So, who has the access on the project? So, syempre, ikaw. So, ang iyong access is pwede ka mag-read, pwede ka mag-write. So, ganun din kay Laura. Syempre, ka-member mo yun eh. So, invite. Then, workspace member added. You have granted Laura de la Cruz to read plus write access to this workspace. Okay, so now lalabas na ngayon dito sa who has access ngayon si Laura de la Cruz. So may read write. So later kung gusto mo siyang i-delete pero wag naman sana dahil ka-member mo naman siya. Okay, then press done. Okay, so in-invite mo na siya ngayon. So tingnan natin kung lalabas yung invitation kay Laura. So refresh natin yung page ni Laura. Okay. So now, nakita na ni Laura or nung ka-member ninyo ng group, yung isinare ni Florante na project or workspace. Yan, share with me. So dapat lalabas yan sa share with me. So double check ha, pag hindi lumabas sa share with me, yung isinare ng ka-member ninyo na workspace is make sure yung yung share email address, yung itinype nyo na do sa invite people is tama yung email address. Okay? So, dapat lalabas yan ng ayos dyan. Okay, so now, para sabay tayo nagko-codings, yung ka-member ninyo at kayo, sabay kayong nakakikita doon sa inyong ginagawa. So, press na natin si Laura to start editing. Okay, so ganun din, nag-open ng new tab. So, pwedeng set aside muna yan. Then, pasok na tayo sa workspace ni Laura. Okay, so lalabas ulit yung, so maximize lang muna natin kay Laura. So, full IDE pa rin syempre. Then, close nyo na lang ulit yung mga default na mga nag-open na page. So now, mapapansin niyo is that kung ano yung laman ng workspace nung nag-create talaga ng workspace, which is si Florante, yung Group 20 workspace or Group 20 project, is ganun din yung nakikitang laman nung member na na-invite ni Florante. So, parehas na parehas ha, kitang-kita ninyo. So now, anong laman ng hello world.php? So, double click natin. Okay, so kay Florante, ganun na nakikita niya. May hello world. So, palitin lang natin yung left navigation. Hello world from C9, from Cloud9. Okay, so parehas na parehas. So, now, si Florante na nag-create ng workspace is i-delete na niya yung hello world.php since hindi naman yan ang kailangan natin. The very beginning, which is index.php. So, just click the file, then press del on your keyboard. So, we want to remove the file hello world.php. So, just click yes, of course.
So, ignore nyo lang yung dalawang file na automatic na ginagawa ng C9 or ng Cloud9 para sa inyo, which is the php.ini and readme.md. Ignore nyo lang yan, huwag nyo buburahin. So, kung mapapansin nyo, si Florante nag-delete ng file. Si member ng workspace na group 20, which is si Laura, nakapansin niya na nag-delete si Florante ng file. So, file remove. Keep tab open. So, just press no. Kasi naka-open yung hello world mo na file na dinilit na ni Florante. So, just press no. Okay, so as you can see, kung ano yung ginagawa ng inyong fellas, ng inyong ka-member sa grupo is nangyayari din sa inyo parehas. So, let's say for example, si Laura naman ang gagawa ng index.php. So, just click the workspace folder, right click, then click the new file. Okay, so now, untitled ang pangalan. So, makakapag-type na kayo dyan ng file name. So, it's just index.php. Then, hit enter. Yan. So, nag-create si Laura ng file. Nakita agad ni Florante yung ginawa ni Laura na file. Di ba? Bilis. So, double-click the PHP. Then, let's start coding. So, double-click na rin ni Florante yung index.php na ginawa ni Laura para makita natin kung live na nag-update. So, let's say, for example, maggawa tayo ng ating first PHP code or HTML line of code. So, it's doc type, HTML, then HTML. So, napapansin nyo ba na yung tinatype ni Laura or nung ka-member ninyo is automatic nyo na rin nakikita agad live. Di ba? Galing ano? Body. Then, closing body. Oops. Sumobra ang body. Sorry. Delete natin. Delete. Delete. Okay. So now, both sides, si Laura, kung sino man ang nagko-codings ngayon or kung saan man nagko-coding si Florante, so kahit si Florante, pwede rin at the same time gumagawa ng ibang file. So let's say for example, nagawa si Florante ng welcome.php. So kung mapapansin mo, si Laura, busy siya sa paggagawa ng index.php. Pero si Florante, ang pinagkakaabalahan naman niya dun sa project nilang dalawa is yung welcome.php. So, walang problema. Kahit magkaiba kayo ng ginagawa. Ang kagandahan nito is that kung marami tayong activities na ginagawa, so pwede niyong paghatian yung activities. So, si Florante dun sa first half, si Laura dun sa second half para mas mabilis niyong matapos yung inyong development sa PHP. Okay, so let's say for example, tuloy lang natin yung ginagawa ni Laura sa index.php. So magawa tayo ng sample na PHP which will display a hello. So sa hello, pwede na yun. So echo, then hello. So samahan natin ang hello word. Then semicolon. Then save. Control S lang. So isi-save na ngayon ni Laura yung kanyang ginawa. Control S. Then let's say si Florante, so ikakopy na lang natin yung ginawa, copy paste. So hindi nyo naman ito magagawa syempre sa inyo. So para lang mapabilis. So si Florante is, ang tinype niya is world hello. Then save. So ngayon, tingnan nga natin kung nakikita ni Florante yung ginawa ni Laura sa index.php. Okay, so tama. Yun nga yung ginawa ni Laura. So which is nag-prompt na ito yung itinype ni Laura saka index.php. So ngayon si Laura, tingnan natin kung makikita ni Laura yung ginawa ni Florante na welcome.php. Okay, so ganun din, nakita din mismo ni Laura yung mga itinype. So kahit nasan lugar man kayo, kahit magkaiba kayo ng ginagawang computer or let's say for example, yung ka-member ninyo is nasa malayong lugar, is still pwede pa rin kayong maggawa, magtulungan sa inyong project. For as long as may computer ang bawat isa at syempre may internet yung bawat isa. Pwede rin sa cellphone. Kasi may browsers naman sa cellphone nowadays or sa tablet.
So kahit nasan yung ka-member nyo, kahit magkahiwalay kayo, pwede pa rin kayong mag-continue ng activities natin in ICT. Okay. So now, paano natin to iraran once na na-save na? Okay, so paano naman natin to iraran? So let's say for example, si Laura is nasa index.php. So ito yung nakabukas na file sa kay Laura. So i-click lang niya yung run project. Run project. So kay Florante, let's say for example, ang gusto niya makita is yung welcome.php. So click lang niya yung welcome.php na tab or na file, then run project. Yun. So, nawawala lang yung run project pag masyado maliit ang screen ko minsan. So, babanatin nyo lang yung browser. So, click run project. So, kung mapapansin ninyo, yung after nyo click yung run is stop na. Syempre kasi nagra-running na yan. So, ganun din kay Florante. Nagra-running na rin yan. So, started Apache 2. So, parang yung amps natin before sa laboratory na ginagamit natin. So, yan yun. Okay. So, sabi, so, tingnan nyo mabuti to once na nag-run na yung inyong project, once na na-click nyo na yung run project, so may mapapansin kayong starting Apache HTTPD serving. So i-click nyo lang yung serving na yan na link at yan na yung output ng inyong ginawa. Di ba? So lumabas na yung output ng inyong ginawang file or yung i-click nyong file na active. Okay, so yan na yun. So yung run project, bumabalik lang yan ulit yan pero still nagra-run pa rin yan. Huwag nyo lang pansinin yan. So kay Florante, nung clinic niya yung run project, still stop pa rin kasi nagra-running na yan eh. So paano niya makikita yung preview nung kanyang ginawa kagaya nung kay Laura? So i-click din lang niya yung address na ibinigay dito sa baba ng Apache. So click the HTTPS, so group 20, click it. So yan na yung output. Okay, yun. So lumabas na. So parehas sila ng output eh kasi parehas na ang clinic is the index.php. So ulitin natin. So click natin ito. Then so nasan ba yan? Wala ba dito? So ang niraran niya kasi is yung kaninang sinelect natin eh, the index.php. So kaya ganyan. So pag gusto niyo stop, so click niyo lang yung stop. Okay, so try natin i-close si index.php muna. So para si welcome lang ang nakarun. So run project uli. Then dito sa tab sa baba, sa Apache and PHP is may lalabas dyan mamaya na link. At yun yung i-click nyo para lumabas yung output nyo. So yan, so click nyo lang yan. Yung link na lumabas na yun. Provided ng C9. So just wait. Minsan mabagal lang talaga lumabas. Pag nakiklik nyo na yan, minsan tagal lang talaga. Okay, so pagka ganyang mukhang hindi siya nagre-response kahit anong click ang gawin mo. So, try nyo lang i-stop uli. Okay, so nandito pa pala kasi ito browser na to. So, click. So, let's start again. So, itong mga tabs na to paki-close lang agad para hindi masyadong marami. Yan. So, click na natin yung link na binigay. Tingnan natin kung tama na. Oops, so hindi pa rin. So, maybe because kung bakit yun pa ring index ang ina-output pa rin lang niya. It's very simple. Very simple answer is ang nilagay natin pangalan is index.php. So sabi ko nga sa inyo on our previous lessons in PHP, the very first page, paano malalaman ng Apache o ng browser na ito yung unang bubuksan na page. So ano yung signal, ano yung file name na dapat mong ibibigay dun sa dami ng PHP file mo. So let's say for example, ito dalawa na. So what if nadagdagan pa yan? Anong unang bubuksan ng Apache na file? So the file name should be start with index.php. So yun yung sinusunod nito na standard.
So, ang binuksan niyang una is the hello world. Since ang una mong binuksan na file, since ang binigay mo na, nagbigay ka ng pangalan na index.php, so yun ang unang bubuksan ng Apache. So, try natin buksan si welcome.php. So, na mag-preview dito, yung mag-output siya. Hindi natin makokontrol yan kasi may index ka eh. So, yun agad ang bubuksan talaga agad ng server. Parang dun sa ating mga ginagawa sa laboratory. So, try natin si welcome ang persahin natin mag-run. So, right-click nyo si welcome.php, then run. Tingnan natin kung magra-run. Yan. So, click natin yung link na binigay. Okay, so gumana. So, ganun ang paraan kapag meron kang index.php. Kasi no way mo na si index ay basta meron kang index.php na file sa loob ng folder mo or sa loob ng workspace mo. Never mo si index na hindi siya ang hindi basahing una ng Apache. Kasi yan ang talagang signal eh. Pag may nakita si Apache na may file name na index, alam na niya na yan ang unang bubuksan. So, now, para ma-force mo lang na ma-check yung iba mong file, yung iba mong PHP file. Kung gusto mo lang talagang ma-force na ma-check kung gumagana talaga yung iba mong PHP file, so the only way is just by right-clicking the file, then click Run. Okay, so sa baba, dito sa blue background, so may ibibigay si Apache sa'yo na link. So i-click mo lang yan at yan na yung link dun sa preview or dun sa output ng PHP file mo. Okay, so stop it. So now, sa tuwing nagra-run ka dito sa run project sa taas, ang una talaga nitong niraran is yung index mo. Yan. So, tinanan natin naman si Laura, on the other hand, kung pwede rin niyang matingnan yung ginawa niya. So sino bang gumawa ng welcome.php? Si Laura ba o si Florante? Nakalimutan ko na. So, kahit sino pa man siya. So, right-click lang ni Laura yung file na welcome.php, then click Run. Okay, so ganoon din sa lower part, may lalabas dito na link, supposedly. Yan, running na siya. So wait lang ha, be patient. Huwag maiinip. Maliban na lang kung talagang sobrang tagal na, i-refresh nyo na yung buong browser. Okay, so nice thing na may lumabas na ganitong error ngayon sa akin. So in case na may encounter na itong no internet connection detected, Cloud9 will automatically try to reconnect. So minsan pag sobrang bagal talaga ng internet, lumalabas to. Pero ignore nyo lang yan. Kasi once na bumalik uli sa normal yung inyong speed, magre-reconnect naman talaga ng ayos yan ng kanya. So, mapapansin nyo, disabled, hindi nyo magagalaw kasi sobrang bagal ng internet, disconnected. Pero pag bumalik sa normal ang speed ng internet ninyo, mag-online din yan automatic. So, tingnan nyo kung mapapansin nyo, may internet naman tayo, pero na-disconnect siya. Kasi sobrang bagal lang talaga. Hindi talaga, hindi meaning wala ka na yung internet. It's just sometimes mabagal lang talaga internet mo. Okay, yan. So, online na ulit si Florante. Okay, so, yan. Si Laura naman ngayon ang nawala ng internet kahit meron. Okay, so ito na yung link eh. So, i-click na lang natin yung link dun sa kaninang inopen natin na PHP file. So, click na lang natin yung link. So, okay, si Laura ay kaya rin niyang matest yung ginawa ni Florante. Okay, so close natin muna lahat. Just a recap, review. Okay, stop natin lahat ng nagra-running. Yes. Close, 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 yes, close, close. So, close natin lahat, yes. Then close, para maging malinis lahat. So, si Florante, ang bubuksan lang niya is, basta magra-run lang siya. So, this is just a recap. So, sabi ko nga kanina, ang unang babasahin ng Apache is yung may file name na index.php. So, to preview, pag nirun nyo na, hindi agad lalabas yung output niyan. So, just click the link below na ibibigay ni Apache sa'yo para makita mo yung output. Yan. Okay, so, paano nga ulit i-run yung hindi index.php? Kung gusto nyo talagang i-test. So, right-click, then run.
yung specific file. So, okay, mag-generate uli si Apache ng bagong file or link. So, click mo lang yan, then lalabas na yung output ng specific PHP file na hindi nakapangalan na index.php. So, stop na uli natin. Stop. So, same din kay Laura. So, try lang tayo ng isa. Welcome.php. Kung gagana. Okay, then try ulit again. Okay, so gumagana pa rin ng ayos. So, now, may tuturo ko sa inyong dagdag lang na info. So, let's say for example, nirun nyo yung inyong project. So, lakayan na lang natin to kay Florante. Okay, pag clinic nyo yung binigay ni Apache na output, so kung mapapansin ninyo, kung nasan yung codes nyo, is doon din katabi yung output ng codes ninyo. Sa ibang student or sa ibang tao, okay yan. Komportable sila sa ganyan. Na nandito sila codes, kita agad dito sa kabilang side yung output. Pero sa iba, medyo hindi sila komportable sa ganitong way. Gusto nila nakikita nila ng buo talaga sa totoong browser. So, paano nyo gagawin na itong inyong output is makikita ninyo ng buo talaga kung ano talaga itsura niya sa totoong kumpletong full-scale na browser. So, click nyo yung output, then click this parang may magkabilang arrow. So, pag click nyo yan, magbubukas ang inyong output sa totoong full-scale na browser. Ayan, napansin nyo ha. So, dito kayo nag-edit. Pwede nyo na i-close to. Say, for example, hello world. So, magdagdag tayo ng bagong echo. Echo ulit, echo ulit, echo ulit. Then, save. Saving, changes, save. So, syempre, kay Laura, pag binuksan niya yung welcome.php mo, is yun, nakita na rin agad niya yung mga bago mong itinype. So now, tingnan natin dun sa full scale mo na output kung lalabas yung mga hello world mo na yan by pressing F5 sa inyong keyboard. Okay, so as you can see, hindi siya lumabas. Hindi siya nag-output. No? So kasi, so mali yung nabuksan natin, mali yung na-type pa natin ng echo. So copy na lang natin to. Index nga pala yun. So sorry. So pasok tayo ulit kay index. So, dito natin i-type tong mga echo-echo na yan. So, save. Then, tingnan natin dito sa full scale na output kung lalabas yan. Oops, hindi pa rin. So, maybe, index pa rin naman siya. Pero, why hindi siya lumalabas? So, maybe, the best way is to regenerate a link pagka ganyan. Hindi lang siguro talaga nagre-refresh yung output agad. So, stop. Then, run ulit. Or just click this circular arrow para i-restart yung inyong page. Then, click ulit yung link. So, dito na naman yung lalabas. So, click nyo na lang tong magkabilang arrow para makita nyo ng full scale. Kung ano talaga itsura ng inyong codes na ginawa pag in-output sa full scale na browser. Okay, so now since tapos na tayo mag-create ng ating sample PHP code in C9 or c9.io. So now, tatry lang natin kung gagana yung linking na ginawa natin previously sa HTML dito sa C9. So try lang natin i-link yung page ng welcome sa index. So let's try the href is equals to welcome.php. Then, anong pangalan ng ating button? So that is go to welcome page. Okay, then close it. Then save. So now, restart natin yung ating Apache. Then, kuhanin ulit yung bagong link. Output natin sa malaki. Oops. So, bakit wala siya? Okay, so mali na naman ang aking nasulatan. It's welcome.php nga pala yan. Okay, so cut na lang natin. Index natin dapat yan ilalagay.
index. Okay, then save. Then, try natin kung gagana yung refresh lang. Kahit di na natin i-reload. Yun, gumana. So, click go to welcome page. Oops, so hindi siya gumagana. So, tingnan natin yung welcome.php. So, tama naman. Welcome.php. So, try natin i-refresh yung Apache natin. Kuha tayo ng bagong link. Baka naman na sa link lang. Click natin ulit. Bagong link. Oops. So, save. Yes. So, hingi tayo ng bagong link kay Apache. By clicking the refresh button, then click the new link. Then click go to welcome page. Okay, so gumagana naman pala. Okay, parehas nga lang pala talaga ng output ito. So baguhin natin para hindi nakakalito kung sino ba talaga si welcome at sino ba si index. So si welcome, lalagyan natin welcome to welcome page. Then save. So now, si welcome page, syempre lalagyan natin to ng home button para bumalik naman siya sa ating index. Href equals index.php, then home. Oops. Close it. Then save. So, try natin i-refresh lang tong ating welcome page kung lalabas na yung home button natin. Baka naman sakaling gumana na rin kahit hindi i-refresh si Apache. Oops. Sorry, na F5 ko pala. F5 pa lang na press ko. Okay, so now, let's try to click again the go to welcome page. Go to welcome. Okay, so meron tayong home button na ngayon sa ating welcome page. So, nalaman natin ito yung welcome page dahil meron tayong nilagay na message na welcome to welcome page. Okay, then click natin ulit yung home kung babalik sa index page. Okay, so gumana na talaga siya. So that's it. Now, tuturo ko naman sa inyo kung paano nyo sa akin i-share, kung paano nyo sa akin ililink para ma-check ko yung inyong ginawa on Monday. Okay, so paano yon? So, the same thing lang din kung paano nyo in-invite yung inyong fellas or yung inyong ka-members sa grupo. So, just by clicking the share again, then add me in your invite people. So, ano aking email address? So, it's jerlanloresto@gmail.com. So, ang inyong i-click still RW pa rin. Read-write pa rin. Bigyan nyo ako ng read-write access. Huwag read lang yung R lang. Kasi minsan, para ma-check ko yung inyong ginawa is magra-write ako ng codes pagka may mali. Kung meron man akong napansing error or some tawag dito, some repairable errors, i-comment ko na lang dun sa inyong codes. So, kayo nyo nang bahalang magdagdag or mag-repair ng inyong codes. So, bigyan nyo lang ako ng read-write access. So, again, it's jerlanloresto@gmail.com, then click invite. Okay? So, that's it. So, for any questions regarding this, so just post it on our fan page or on our group page or on our wordpress.com page. Okay, so goodbye and have a nice day.